sa mga gawa 27, 23, 25. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya pong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot. Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Sa verse 25, kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama, mga taga-all glory to God. Nananalig ako sa Diyos na may mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Amen. At gusto ko ng ating Panginoon ang kanyang salita at tayong lahat ay makakaupo na. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po, in any season, kailangan po maibigay natin yung para sa ating Panginoon. Amen. So, alam ko, may bagyo daw. Binalita nila sa akin, may oras na sila, may oras na darating daw ang bagyo. Pero sabi nga, mas mararamdaman natin ang pagdating at dumating na ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Kapag, sino dito yung natatakot dahil may bagyo? Okay, kami wala yung takot. Kanina, meron na. So, sabi nga po, hindi po maiaalis sa atin bilang mga tao. Human nature po natin talaga na magkaroon tayo ng takot, lalo sa mga sakuna na nakaamba. Dahil hindi po natin alam, pero dahil mabuti ang Lord, kahit mayroong bagyo, nandito pa rin po tayo. Amen. So, ang ating pong title ay, kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Kumustahin mo naman ang katabi mo. Kumusta ka naman? Pag tinanong mo yan, okay lang. Ulitin mo, kumusta ka? Okay naman. Ulitin mo ulit, kumusta ka talaga? Tama na, baka maghabulbul na yan mamaya. Amen. So, ganun po kasi tayo, pagka tayo ay kinukumusta, ang lagi natin sinasabi, okay lang. Okay pa naman, buhay pa naman, masaya pa naman, pero ukit-kilin o buklatin natin ang bawat puso, ng bawat isa, alam natin hindi tayo medyo okay. Amen. Pero sabi nga ng Lord, kumustahin mo yung katabi. Kumusta ka naman? Amen. So sabi nga ng ating Panginoon, ito po ang konteksto na ito, ito po nga binasa natin na ito about ito kila Pablo. Sila po ay nagbiyahe, nagsakay ng barko, at pinipigilan po ni Pablo na huwag na muna at may darating na bagyo. Pero dahil makulit yung emperador, so sumabak pa rin sila sa bagyo. Amen. So dahil nga po, dapat pala ang title natin kay si Pipito. Si Pipito ang ating title. Papalitan natin, kumusta ka naman, Pipito? Di ba? Meron tayong bagong title. Kumusta ka naman, Pipito? Amen. So, hindi po, sabi nga nila, malakas daw po yung bagyo. Nararamdaman na po natin. Pero, kumusta naman yung bagyo ng buhay po natin? Nararamdaman mo ba? O paano na? Palaglag ka na sa problema po natin. Amen po ba? So, kapag mayroong bagyo, sino nag-prepare? So, alam ko, nag-prepare kayong lahat. Sabi nga ng mga nag-testimony, nag-prepare sila ng mga bubok nila. Yung iba lalo po sa Bicol, nagpanik-bali yung gasolina, pagkain, lahat po na pwede nilang i-imbak ay i-imbak na nila para po sa darating na bagyo. Pero sana, huwag natin kalimutan na alala mo bang safety yung Bible mo. Hinahayaan natin na ay dyan lang yun. Pero sabi nga, meron po kasi ako nabasa na isang lalaki na hindi siya Christian, pero galit siya sa mga Christian. So sabi niya, lagi siyang tinutuloy sa mga Christian. So sabi niya, ay darating na bagyo, darating na sa akin. Sabi ng lalaki, bakit sa palagay mo ba masasakyan mo o ililigtas ka ng Bible mo? Kasi sigurado ko po sa inyo, oo. Maring hindi mo ba siya literally masakyan bilang tao, pero alam mo at alam natin lahat na wala tayong makapitan kundi ang ating Panginoon sa anumang sitwasyon ng buhay po, ng bagyo, ng buhay natin. Amen. Lahat po tayo ay nag-prepare.
ay hindi po ako nag-prepare. Kayo nag-prepare kayo para sa darating na bagyo. So lahat po nag-prepare para po sa bagyo. Pero nag-prepare ka ba para sa darating na bagyo ng buhay? So hindi tayo makakapag-prepare doon. Nag-prepare tayo ng sardinas, nag-prepare tayo ng bigas, nag-prepare tayo ng lahat ng pagkain, pero nag-prepare ka ba? Yung alam mo na hindi naman, ang bagyo po kasi, buti nga ngayon meron pasabi ang mga balita na may darating na bagyo. Pero sa buhay po natin, walang pasabi. Hoy, may darating na problema mamayang alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Wala po ganon. Kapag ka dinatnan ka ng problema sa sitwasyon na ikaw ay masaya, sa sitwasyon na okay ang lahat, sa sitwasyon na hindi mo inaasahan. So sa lahat po ng bagay, lahat po tayo ay hindi exempted sa bagyo na pwede po dumating sa atin. Sabi nga ng Lord, expect the unexpected. So dapat po, prepare po tayo lagi sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Hindi yung saka ka lang magbabasa ng Bible kapag hindi riyan na yung problema. Asan ba yung ano? Saan bang version kung kang matakot? Sasamahan kita, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka maano. So doon pa lang tayo. So sabi na nga ng ating Panginoon, kaya nga po nandito po tayong lahat, ipiniprepare po tayo ng Lord sa bawat bagyo na kakaharapin po na. Hindi po tayo accepted, pero yung mga bagay na yan, ay inihahanda po tayo. Pero bakit? Kapag dumating na yung bagyo ng buhay natin, nanghihinat tayo, nanglulubaybay tayo. Ayaw natin mag-ministry, ayaw natin magsimba, ayaw natin mag-serve sa Lord. Tandaan po natin lahat na nangyayari na sitwasyon sa buhay natin, problema man yan o anuman, yung lahat ng bagay na yan ay pinahihintulutan ng Lord para makita kung kaya mong pagtagumpayan yung storm ng buhay natin. Amen. Sino nasa storm ngayon? Sabi doon sa pakagaling mo nga doon sa ako nilagyan agad ko sa kanang ng bibig mo. Amen. Baka malagyan mo ng manuloto yung mamaya. Amen. Sabi nga po sa susunod na verse. Sinabi sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Sabi nga po ng ating Panginoon, napakadami po pangako ng Lord, napakadami po ng about the Bible verse na do not fear. Yan po ay 365. Ibig sabihin, everyday dapat hindi ka natatakot. Everyday may meron pangako ang ating Panginoon. Huwag kang matakot. Pero bakit lang everyday natatakot tayo? Natatakot tayo sa interview, natatakot tayo mag-exam, natatakot tayo sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Dahil nakakalimutan natin ang pangako ng ating Panginoon sa bawat sitwasyon. Sabi nga ng Lord, huwag kang matakot. Kung ang lahat ng bagay ay pinagkakatiwala po natin sa ating Panginoon, wala pong tuwang ang takot sa bawat sitwasyon. Kaya lang, mas malaki yung takot natin kaysa sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Mas malaki yung mga bagay na kinatatakutan natin kaysa sa presensya ng ating Panginoon. Gaano ba kalaki ang Lord sa buhay mo ngayon? Kapag ang problema mo ay mas malaki kaysa sa ating Panginoon, ibig sabihin, lumilingit ang tingin natin sa ating Panginoon. Amen. So sabi nga po ng ating Panginoon dito sa sunod, storm will test you. Yung bawat bagyo po ng buhay natin, yan po yung magtitest sa bawat pananampalataya. Amen. So sa bawat isa po sa atin, sino po ang nasa storm ngayon? Magsabi ng amen. Kakaunti naman pala. So sabi nga ng Lord, yung storm po na yan o yung problema na yan, dapat po ay maipasa natin. So lahat po tayo ay pumasok sa school, lahat po ay nag-school. So kaya binibigay ni teacher yung test o yung exam ay para hindi pahirapan o para hindi pahinahin tayo, kundi para makita ng teacher natin o higit lalo ng ating Panginoon kung mayroon kang natutunan. Yung test ng buhay po natin ay parang test yan. Meron ka bang natutunan dito sa loob ng church na ito? Meron ka po bang natutunan? Parang po konti ang may natutunan na. Dahil yung storm na yan, yung storm ng bawat buhay natin, yung bagyo ng bawat buhay natin, yan yung magtuturo sa atin para maging matatag ang pananampalataya natin. Yung storm na yan, yung magtuturo sa
magtitiwala sa ating Panginoon na siya lamang yung kailangan natin sa bawat buhay natin. Yung restore na yan, yung magpapatayo, dapat kapag ka-Kristiyano ka, dapat angat ka sa problema. Kapag ikaw ay Kristiyano at sinasabi mong ikaw ay born-again Christian at sinasabi mong, my Lord ako sa buhay ko, kailangan sa bawat problema natin, angat tayong lahat tumayo. Para tayong mga agila. Ang agila hindi sumasabay sa bagyo. Ang agila, nilalampasan ang bagyo sa paglipad nila. So, ganun din po tayo bilang mananampalataya. Huwag natin hahayaan na manatili tayo sa bagyo ng bawat buhay natin. Bagkos, lalo natin lalampasan. At hayaan natin na yung mga pakpak natin ay tulad ng mga agila, lilipad ng lilipad, malayang malaya, kasama ang mga dahil yung storm po ng buhay natin, yung mga problema na yan, will break you. Maaaring basagin ka, maaaring yung problema na yan, sirain ka, maaaring yung problema na yan, makapagpahina sa bawat pananampalataya natin. Pero, yung storm na yan, yan din yung magmumod sa iyo. Yun yung bubuko sa iyo. Yan yung magtuturo sa iyo na dapat pala ganito. Dapat pala napagtagumpayan ko yung problema ito. At diyan ka matututo. Kapag ang problema ay paulit-ulit, ibig sabihin, hindi ka natututo. Kailangan maipasa mo yung problema mo. Hindi nyo ba na-experience yung problema mo natapos na, pero pagkagahan na naman ng isang buwan, eto na naman yung problema. Bakit? Hindi po natin naipasa yung test ng Lord sa bawat buhay po natin. Kailangan maipasa natin yon. Hindi lang basta maipasa. Dapat meron tayong natututunan sa problema na kinakaharap natin. Sa bawat storm na buhay natin, kailangan meron kang natutunan. Hindi lamang basta nalampasan natin. Kapag wala kang natutunan, mauulit lang ulit yung problema naman. At sasabihin mo, ano ba yan? Eto na naman yung problema. Alalahanin mo, merong itinuturo ang Lord sa iyo na kailangan ipasa at malampasan mo natin. Amen po ba? Amen! Kaya nga sa school, yung assessment na binibigay si teacher, kailangan maipasa natin. Kaya meron mga bumabagsak. Bakit? Dahil hindi sila natulog. Nangungopia sila sa katabi. Parang ikaw. Kaya paulit-ulit yung problema mo, ay bakit si ano ganito? Pwede na rin yun. Okay na rin yun. Huwag kang mangopia ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ang magtutulak sa atin para makapunta tayo doon sa ating Panginoon. Kapag ang pananampalataya mo ay hanggang kisa minamang, makikita mo yung sarili mo nandiyan lang. Pero sabi niya ng ating Panginoon, walang problema o walang storm na ibinigay ng Lord sa bawat isa o pinahintulutan ng Lord na hindi natin kayang pagtagumpayan. Sinasabi natin, ako kapag kaasawa mo yan, hindi po pwede sa akin, hindi ko kaya yan. Sinasabi lang natin yon dahil wala tayo sa sitwasyon. Kapag ikaw yung nasa sitwasyon na yon, kaya mo ba yan? At kailangan, hindi mo lamang kaya, kailangan maipasa mo yung test ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kagaya ni Abraham, tinesya ng Lord, ialay mo sa akin kung para sa isang mong anak. Anong ginawa ni Abraham? Inialay niya. Walang pagtatanong, walang pagdududa. Lord, eto, dala-dala niyo yung kanyang anak. Bakit? Buo ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon, buo yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. At dahil nakita ng Lord yung puso ni Abraham, hindi hinayaan ng Lord na makuha yung kanyang. Bakit? Ang Lord niya naman yung gagawa ng paraan para ayos yung problema o sitwasyon natin. Kapag nakita talaga ng Lord yung tiwala natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Pero huwag mo sasamahan, huwag mo sasabihin na, Lord, sabi mo po sa iyong salita, sasamahan mo kami. Pero kung papunta ka sa kasalanan, huwag kang umasa na sasamahan ka ng ating Panginoon. Kapag ililid natin ang Lord, tandaan po natin, hindi natin kayang ilid ang ating Panginoon. Tayo ang ililid ng Lord. Minsan kasi, Lord, samahan mo po ako dito, pero alam mo, hindi kalooban ng Lord yung pupuntahan mo. Lord, gabayan mo po ako. Kapag nandun na tayo sa error, isisisi natin lahat
bagay na nangyayari sa atin, yan po yung consequences at yan po yung nakakatakot. Sa bawat kasalanan po natin, may kapatawaran, pero sa bawat kasalanan natin ay mayroong consequences. At ang consequences na yan, walang excuse. Lahat pagdadaanan po natin. Kung mayroon kang kasalanan sa Lord, ipaparanas na sa iyo ng yung test na hindi mo gustuhin. Kaya nga po sinasabi ng Lord, habang may pagkakataon pa na hindi pa tayo ibinabalato ng Lord kay Satanas, hinahayaan ng Lord na maipasa mo yung test na ito. Kapag hindi mo na ipasa yung test na yan, baka nawa hindi, na iba natin tayo ng Lord kay Satanas. Bakit? Wala na, hindi ka na rin naman nakikinig. Ayaw mo na rin naman. So bakit pa? Wala na. Ang Lord kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Walang duda sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero huwag kang umaasa sa Lord na, Lord, aayusin mo ako, babaguhin mo ako, yayaman ako, magiging mayaman ako. Pero kung wala kang ginagawa para tulungan yung presensya ng Lord, hindi makakakilos ang Lord para ipasa mo yung test ng bawat buhay po natin. Bakit? Kapag ba ikaw ay nagpunta sa school at sinabi mo, Lord, ito yung ballpen, ikaw ang magsagot. Meron ka bang aasahan na sagot? Walang ganon. Parang sa buhay din po natin yan. Kapag wala kang gagawin ang first step para ayusin ang bawat buhay natin o problema natin, walang magagawa ang ating Panginoon at wala siyang gagawin para sa atin. Amen. So, ang hinihintay lang ng Lord, yung first step mo. Yung first step po natin ang tutulong sa atin para po sa ating mga kinakaharap sa buhay. Amen po ba? Kaya huwag mong aasahan ng Lord na sasamahan ka doon para init ang Lord papunta doon sa mga bagay na gusto natin puntahan o gawin. Amen. Kaya nga binibigay ng Lord yung test na yan para po ipasa natin ka. Sinong nasa test ngayon? Sinong nasa storm ngayon? So, sinasabi ng ating Panginoon, may pangako ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 1:20, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ano yung pangako na pinanghahawakan mo na galing sa ating Panginoon? Na huwag kang matatakot. Pero lagi kang takot na takot. Ipoprovide ng Lord ang lahat ng aming pangangailangan. Pero lagi kang takot na takot, kukulangin sa lahat ng bagay. Nasaan yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Kapag meron kang pangako na hinahawakan mo, lagi niyo sinasabi, akin yung Jeremiah 29:11, pero nakikita ba sa atin yung Jeremiah 29:11? Pero lagi tayong nagdududa sa pwedeng gawin ng ating Panginoon. Amen. So, dapat meron kayong pinanghahawakan na pangako ng ating Panginoon. Sino may pinanghahawakan pangako ng ating Panginoon? Dahil pangako ng Lord, kapag pinanghawakan mo yung pangako na yan, ang sagot ng Lord ay oo. Ano man yung pangako ng ating Panginoon na ibibigay mo sa iyo ay oo. At sabi nga ng Lord, kung yung pangako ko na yan ay pinanghahawakan mo, hindi lamang kapag Sunday. Ang totoong laban po ng isang Kristiyano ay Monday to Saturday. Kapag wala ka dito sa loob ng church, ano ang ginagawa mo? So ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, kaya nga nakakasagot ka ng amen. Meron po ba tayong pinanghahawakan na pangako ng ating Lord? Kaya ka nga nakakasagot ng amen eh. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon, binigyan ka niya ng karapatan, nagmumawak o mag-angkin ng kanyang mga salita na, Lord, akin to. Aakinin ko yung verse na ito at dahil sa verse na ito, aakinin ko ito at ang sagot mo ay oo. Kapag pinanampalatayanan natin, may hinahawakan ka ng verse, pero duda ka naman sa pwedeng gawin ng ating Panginoon. Wala pong kahihinatnan yung verse na pinanghahawakan natin. Amen. Sabi nga ng
ng Lord. Kailangan po, meron po tayong pinangahawakan na verse na pangako ng Lord ay ang sagot lagi ng Lord ay, oo, ibibigay ko para sa inyo. Amen po ba? Amen. So, sino dito yung may hawak ng Philippians 4:19? Parang wala. O saan kayo nakuha? Saan kayo nakuha ng mga needs ninyo? Sabi sa Philippians 4:19, God shall supply all my needs according to His riches and glory. Bakit nakalimutan ninyo? Paano kayo hihingi sa Lord kung wala kayong ipapaalalang verse na ito? Lord, sabi mo po dito sa salita mo nito sa Philippians 4:19, you shall supply all my needs. Pag sinabi ko, Lord, supply mo lang ang pangangailangan ko, ang sagot ng Lord ay, oo, ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Oo, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo, pero hindi ang lahat ng gusto mo. Akala natin, iniaakma natin dito sa Philippians 4:19 yung all I want. All I want for Christmas is a gift. All I want for Christmas is Santa Claus. All I want for Christmas is many, many money. Hindi. Ang sinasabi ng Lord, all your needs. Lahat lamang ng kailangan mo ang ibibigay ko. Lord, kailangan ko po kasi ng bagong sapatos. Hindi mo kailangan yan. Gusto mo lamang yan. Lord, gusto ko po ng magandang bag. Hindi mo kailangan yan. Ang daming bag mo, hindi mo nga nagagamit. Hindi mo kailangan yan. Gusto mo lamang yan. Lord, kailangan ko ng bagong damit. Wala na po akong damit. Marami kang damit. Hindi lamang kasya sa iyo. Pero marami kang damit. Hindi yan needs, kundi wants po yan. Amen po ba? So, sino maraming damit? Pero hindi na kasya. Amen. Totoo po yan. Marami po. Ito yung unang-unang reklamo, lalo ang mga babae. Pagbukas ng damit at ano ba? Kaya susuot ko na lang wala na naman akong damit. Pero awas naman yung damit, ha? At tingnan niyo yung mga sarili mo. Natin lahat. Paulit-ulit lang naman yung sinusuot natin. Amen. Bakit? Ipamigay niyo na. Yung mga hindi kasya sa inyo, huwag kayong umasa na papayat pa kayo. Sabi ng Lord, lahat lamang ng kailangan nyo, hindi lahat ng kailangan nyo. Hindi nyo kailangan pumayat para maisuot yung mga damit natin. Ang kailangan nyo ay maging healthy. Amen po ba? Ano yung mga verse na pinangahawakan nyo sa Joshua 24:15? O ano yun? Ano nga ba yun? Dali, bukil tayo, dali. Ano yun? Ano yung sinasabi ng ating Panginoon? As for me and my house, we will serve the Lord. Hindi tayo papayag na tayo lamang yung magsaserve sa ating Panginoon. Naisin natin, ipag-pray natin, Lord, sabi mo lahat ng pangangailangan, kailangan ko pong madala sa loob ng church ang lahat ng aking nasasakupan. Hindi ko ito gusto. Kailangan ko ito. Kailangan maraming magpupuri sa iyong pangalan. At sabi nga sa Luke 1:37, nothing shall be impossible to my God. Walang imposible sa ating Panginoon kapag pinaniniwalaan po natin. At ang lahat ng yan ay may sasakatuparan lamang, sabi sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Ang gusto natin, added unto me. Ayaw natin ng seek ye first. Hindi mo makukuha yung added hanggat hindi mo inuuna ang ating Panginoon. Unahin mo muna ang Lord. Idadagdag na ng Lord ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya ang gusto natin, Lord, pwede ba yung added muna tapos saka ako magsaserve? Lord, pagalingin mo muna ako bago ako magsaserve sa iyo. Lord, ayusin mo muna ako bago ako magsaserve sa iyo. Walang ganon. Unahin mo ang Lord. Ang Lord ang magpuprovide ng lahat ng pangangailangan mo. Unahin mo ang Diyos. Ang Diyos ang mag-aayos ng buhay natin. Unahin mo ang Diyos. Ang Lord ang mag-aayos sa bawat buhay po natin lahat. Amen po ba? Ngayon, tandaan niyo po ba yung verse? Kailangan meron kayo laging verse na naaalala. Ilagay niyo yan sa screen na inyong phone para masaulo ninyo.
maghanap kayo. Na lagi sa tuwing kayo may storm, sa tuwing kayo may pipito, kumusta ka naman? Kapag meron na tayong pipito, kailangan babalik tayo sa scripture para ito magpapalakas sa ating lahat. Sabi sa Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang makakalaban sa atin? Kung ang Lord ang kasama natin, walang bagyo na makakapagpatumpa sa atin. Kapag ang Diyos ang kasama natin, walang problema na makakapagpahina sa atin. Dahil pagka ang Diyos ang kasama natin, lahat ng buhay natin ay magtatagumpay. Kung ang Diyos nga talaga ang kasama natin. Tingnan mo yung sarili mo, kumusta ka naman, pipita, pipito? Sino bang kasama mo? Sino kasama po natin? Kung mayroong bagyo, basta kasama natin ang Lord. Parang si Peter, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Amen. Pero nung nagkaroon siya ng takot, lumubog siya. Parang ikaw, nung mainit ang iyong pananampalataya, halos doon sa langit ay ikaw ang tagapagbukas. Ngayon, ni ang kisame hindi mo maabot para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya baka naisip po natin na ang Lord po lagi yung kasama natin. Alam niyo po, ngayong end times, napakarami po na pwede makadistract sa atin bilang mga physically, emotionally, financially, spiritually, napakaraming gawa ng kalaban para hindi po tayo makapagpatuloy sa pananampalataya. Yung mga problema natin, hindi yan galing sa Lord. Bakit lagi yung isinisisi sa ating Panginoon? Yung problema po natin, dapat malampasan po natin para hindi tayo pinagtatawanan ng demonyo. Kita niyo si Job. Si Job, ipinagmamalaki ng Lord. Kita mo yung anak na yan? Kita mo yan si Sister Myla na yan? Ang dahil-dahil niyang problema, hindi nga yan nakasimba, pero andito siya ngayon. Bakit? Iniyayabang tayo ng Lord kapag napagtagumpayan natin yung storm na buhay. So sa tuwing tayo may storm, lagi mong alalahanin, Lord, ilalaban kita. Huwag ilaban ang sarili mo. Huwag laging sarili natin yung iniintindi natin. Lagi natin iniisip yung karapatan natin. Lagi natin iniisip na saktan tayo. Lagi natin iniisip kung ano yung nararapat para sa atin. Ang isipin lagi natin, ano yung makakapagpasaya sa ating Panginoon? Magiging masaya ba ang Lord kapag hindi ka nagsimba? Ano sasabihin ng demonyo sa Lord? Yan ba yung anak mo? Yan ba yung sinasabi mo na pinagmamalaki mo sa akin? Ngayon, ipinagwawasiwasan ng kasalanan. Ngayon, ipinaglalagpasuhan ng mga demonyo. Amen. So, kapag ikaw ay Kristiyano, tinanggal ng Lord yung mga demonyo o mga nakaakibat sa ating gawa ng demonyo. Kapag ikaw ay nawala sa presensya ng Lord, doble yung sasama sa atin. Kung isa lang o dalawa lang, yung kasalanan natin dati, kapag umalis ka sa presensya ng Lord, 7 o higit pa ang maglalagpaso sa atin. At kapag ikaw ay nasa kasalanan, bulag ka sa katotohanan. Kapag ikaw ay nasa kasalanan, lahat ng mali ay nagiging totoo sa iyo. Lahat ng mga bagay, lagi mong binibigyan ng katarungan ang lahat ng ating mga sinasabi. Amen po ba? Dapat po yung storm natin ay magkaroon ng testimony sa bawat buhay po natin. So lahat ng mga nagte-testify dito, lahat po sila dumaan sa storm. At yung pagtayo nila dito, itinetestify nila kung paano naging mabuti ang Lord sa bawat lakad nila sa storm na meron po sila. Amen. So sabi nga po sa ating verse na babasahin. Sa John 5:31-32. Kung ako lamang nagpatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Ito po ay si Jesus ang nagsasalita dito. Kung si Jesus lamang ang magsasabi, that time hindi
hindi po maniniwala ang tao. Pero dahil maraming naging witness sa ginawa ng ating Panginoon, kaya po hanggang ngayon umabot sa atin yung grace and mercy, yung salvation na ibinigay ng ating Panginoon dahil maraming naging witness sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil sa doon, isa tayong lahat sa naging nag-testify kung paano naging mabuti at kung paano natin napagtagumpayan yung bawat storm ng buhay po natin. I-testify po natin. Kapag nandito yung MC, nagtatawag siya, sino po magte-testify? Bakit hiyak-hiya tayong lahat mag-testify? Bakit nahihiya kayo? Nahihiya ba kayo na iniligtas kayo ng Lord? Nahihiya ba kayo na pinirubay ng Lord yung isang linggo na pangangailangan natin? Nahihiya kayo na iningatan tayo ng Lord ng isang linggo? Yung hindi lamang tayo, kundi yung mahal natin sa buhay. I-testify natin kung paano tayo iningatan, minahal, at kinilingan ng ating Panginoon sa loob ng isang linggo natin dito sa ibabaw ng mundo. Amen po ba? At sabi nga ng Lord, kung ikaw man ay nasa bagyo ngayon, walang nananatiling bagyo. Walang nananatiling bagyo. Si Pipito, aalis na naman. Kaya yung problema mo sa buhay mo, yung bagyo ng buhay mo, walang nanatiling problema. Walang nanatiling storm sa bawat buhay natin. Dahil pinakamatagal ng storm na nangyari yata ay 3 days. Pero yun po, 1 week man o 1 month man. Pero sabi nga po, walang nanatiling bagyo. Dahil pagkatapos ng bagyo, muling sisikat ang araw, muling masisilayan ang lahat. At makikita mo ang ibon ay mananatili uling lumilipad. Malaya na ulit sila. Ibig sabihin, parang ikaw, parang tayo, sa bawat storm ng buhay natin, hindi yan mag-i-stay. Hindi yan mananatili. Dadaan lamang yan. Dadaan lamang ang storm na yan para i-test tayo. At yung test na yun ay magiging testimony natin how good is our God is. So yung storm ng buhay natin, magiging testify po natin. At yung storm ng buhay natin, yung magiging test. Pag naipasa natin yung test natin, magiging testimony na yan. At yung testimony na yun, yun doon papasok yung buhay at salita, buhay ang Panginoon at kumikilos sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, walang bagyo na nanatili, walang problema na mananatili, pero isa lamang ang mananatili, ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi magbabago. Ang salita ng Diyos ang siya lamang dapat manatili sa bawat puso po natin. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka naman Pipito? Kumusta ka naman Pipita? Sabi nga ng Lord, dapat yung storm mo ay maging maipasa natin yung test. At yung test na yan, yung magiging testimony natin para patunayan na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? So salamat po sa ating Panginoon at all glory to God. Sana po yung bawat storm na buhay po natin ay mag-testify para po sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen.